Sa video na ito ay ating sasagutin ang tanong mula kay Roger Van Sarion. Bakit nga ba tayong mga Katoliko ay nananalangin sa mga santo kahit na ito'y patay na? Maririnig pa ba nila tayo? Mali nga ba ang ating ginagawa dahil isa lamang ang tagapamagitan, walang iba kundi si Kristo? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang pagiging tagapamagitan ni Kristo na siya lamang at wala ng iba ay ang kanyang pagpamagitan sa Ama at sa atin sa kanyang pagtubos. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesus Kristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero mayroon pa tayong tagapagtanggol bilang tagapagturo o gabay sa kanyang iglesia, ang Espiritu Santo. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Sa lumang tipan, si Moises ay namagitan sa mga tao. Ang mga taong nagkakasala ay paparusahan ng Diyos, ngunit hindi natuloy dahil sa pagdarasal ni Moises. At sumagot ang Panginoon, patatawarin ko sila ayon sa inyong hiniling. Nang mamatay ang isang mananampalataya sa Joppe, dinala ng mga alagad si San Pedro sa Lida upang manalangin para sa patay. Bakit hindi sila nananalangin ng direkta sa Diyos? Dahil alam nila na ang panalangin ni Pedro ay malaki ang maitulong sa kanila. Nang mawalan na ng pag-asa ang mga sakay ng barko kasama ni Pablo, dahil sa malakas na hangin, sinabi ni Pablo, "Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay." Dito mauunawaan natin na nailigtas ang mga sakay ng barko dahil sa panalangin ni San Pablo. Ayon naman sa mga anti-Catholics o mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na makakatulong ang mga santo sa kanilang mga dalangin, ngunit magagawa lamang daw ito habang sila ay buhay at kasama pa natin, at wala pa daw sila sa mismong langit. Mali po iyan dahil ayon mismo sa Biblia, ang mga lingkod ng Diyos ay nakakasama na ng ating Panginoon sa langit. Kahit si Moises at si Elias na matagal nang namatay ay nakita ng mga alagad na nakikipag-usap kay Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naruroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad sina Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Itinuro rin ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pagkamatay ng mahirap na si Lazaro, na dinala siya ng mga anghel sa tabi ni Abraham habang ang mayaman ay nagdurusa sa init ng apoy. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Sinabi rin sa atin ni San Juan kung nasaan ang kaluluwa ng mga banal. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo,
Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat." Makikita natin na ang mga santo ay kasama na ng ating Panginoon sa langit. At kahit sila ay patay na, ay patuloy pa rin ang Diyos na nagbibigay ng himala sa pamamagitan ng mga santo. Mismong ang bangkay ng isang lalaki ay nabuhay nang ito'y sumayad sa mga buto ni Propeta Eliseo. Ito ay nasa 2 Hari chapter 13 verse 20 to 21. Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakayin ang Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapo na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Kaya tungkol kay Eliseo ay sinabi, walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, kahit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang kaluluwa ng mga santo sa langit ay lalong makakatulong sa atin sapagkat sila ay kasama na ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang sabi ni San Pablo, "Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya kung maipapanalangin tayo ng mga santo nung buhay pa sila, ay mas lalong malaki ang kanilang magagawa upang tayo ay ipanalangin sapagkat sila ay kasama na ng ating Panginoon. At doon sa altar ng Diyos ay nakita ni San Juan na walang tigil ang mga santo na manalangin sa Diyos para sa atin. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Malinaw na ang panalangin ng mga santo na naroon na ngayon sa langit ay lalong nakakatulong para sa atin. Bakit tayo humingi ng tulong sa mga santo upang tayo ay ipanalangin? Dahil ayon sa Kawikaan chapter 15 verse 29, ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Kaya tayo ay humingi ng tulong sa mga santo na tayo ay ipanalangin sa Diyos dahil ayon sa Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya hindi masama o mali ang ginagawa ng Katoliko sa pagrespeto o paggalang sa mga santo o humingi ng tulong sa kanila na tayo ay ipanalangin dahil doon sa langit, ang mga santo ay walang ibang ginawa kundi ang pagsamba at pagdarasal para sa atin na naninirahan sa mundong ito. Kaya hindi masama ang paghingi ng tulong sa kanila. Nawa ay nalinawan po tayo at nadagdagan na naman ang ating kaalaman.